Pwede rin na in a relationship kayo, pero parang hindi, parang feeling mo walang pakalam sa itong person mo. Hindi siya, parang unbothered. Unbothered, guys. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo. Itong nakikita natin na grief na to, mga kapiksi, this is your energy, no? At least yung iba sa inyo na parang kayo umiiyak. Tapos siya, unbothered. Itong happy na to, energy. Sana ba yun? Ito. So, kayo, grieving kayo, mga kapiksi. Hello guys, hello Scorpio. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran para ngayong June para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kapag love reading guys, pwedeng mapick up yung energy nyo, pwedeng mapick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo. So unahin natin tong deck na to, mga kapiksi. Tingnan natin yung energy surrounding your relationship, mga kapiksi. So yung first message guys, ibig sabihin nito, for some of you, meron kayong natututunan tungkol sa person nyo, mga kapiksi, no? It doesn't matter kung bago pa lang kayo sa relationship or kahit matagal na yung relationship nyo, mga kapiksi, pero you are still learning something about your person. Meron kayong natututunan or may mga nadidiscover kayo tungkol sa person nyo, at saka meron din kayong natututunan sa relationship nyo, mga kapiksi. Okay? So it doesn't matter kahit maganda or pangit yung relasyon nyo. Excuse me, but you are learning, you are growing, you are learning, nagmamature kayo, mga kapiksi. For some of you naman, mga kapiksi, no, ito parang nakikipagsapalaran kayo dun sa person nyo, no, parang walang parang walang kasiguraduhan, guys, no, parang hindi nyo alam. And lahat naman tayo guys, pagdating sa pag-ibig, sugal talaga yan. Kahit sabihin nyo na mag-asawa na kayo, mga kapiksi, nagsasama na kayo sa isang bahay, kasal kayo, ganyan, sugal pa rin yan, mga kapiksi, kasi we'll never know what's gonna happen next, guys, no? So, and for some of you, talagang you're taking chances with this person, nakikipagsapalaran ka sa kanya, yeah, parang sugal, diba? So, the moment na pumasok kayo sa isang relasyon, mga kapiksi, sugal talaga yan, okay? So, kahit ano pa yan, guys. Alright, and another message, Scorpio. Ito guys, this is third party temptation, no? May nanunukso sa relasyon nyo. It's either tinutokso ka, pwedeng third party sa side mo or third party sa side ng person mo, mga kapiksi. Usually, kung sino yung nanonood ng third reading, yung partner nila yung may third party, no? Kaya sila nanonood ng tarot kasi gusto nilang malaman, guys. So, for some of you, pwedeng may ganon, mga kapiksi, yung mga jowa nyo. Pero, this is energy-based, not fact-based, mga kapiksi. So, mag-ingat kayo sa mga pagdududa nyo rin sa inyong mga person, guys. Unless confirm nyo na talaga, so there's really a third party. Okay? Tingnan naman natin. Ito naman, guys, hindi ito sa lahat, guys, Kung ano lang yung mag-resonate sa inyo, guys, take that message. So, ito naman, guys, tingnan naman natin yung mga emosyon na nakapaloob dun sa relationship nyo, mga kapiksi. So, meron tayong grief, no? Ibig sabihin nito, nagluluksa. Nag-grieve kayo, guys, kapag heartbroken kayo, kapag nasisira yung relationship, kapag nawawala yung partner or specific person, doon merong grieving, mga kapiksi. So, if nandyan kayo sa inyong stage, then maaring itong emosyon na to ay para sa inyo, guys. Okay? Another message, guys. Ito naman, masaya naman ito, mga kapiksi. Ito kabaligtaran naman itong grieve, no? Excuse me, guys, sorry. So, kung hindi ikaw ito,
ikaw naman ito mga kapiksi. Again, kanya-kanya kayo ng energy, iba-iba kayo ng status. So, for some of you, kung hindi kayo yung grieving, kayo naman yung happy sa relationship, mga kapiksi. Okay? Or, pwedeng sa relasyon nyo, pwedeng ikaw yung malungkot, yung person mo masaya. Pwedeng masaya siya dun sa third party, tapos ikaw umiiyak mag-isa. Mga ganun, mga kapiksi. Alright? And another one, Scorpio. Ito, bored, no? Ito, pwedeng yung person mo, pinapatos yung third party kasi naboboard na siya, pwedeng naboboard siya sa'yo or naboboard na siya sa relationship nyo. Sometimes, nangyayari yan kapag sobrang tagal na sa relasyon, guys, no? Or parang wala nang something exciting na nangyayari. Especially yung mga lalaki, guys. Kasi parang yung mga lalaki, no? This is science-based, mga kapiksi. Mas mabilis ma-diminish, mawala yung kanilang, parang bumaba yung kanilang dopamine level, unlike ng mga babae. So, yung mga lalaki, kailangan nila palagi ng some exciting na event or magpapalukso ng dugo nila, guys. Science-based yan, no? Mga kapiksi. So, yeah. Comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa relationship nyo. Shuffle ko itong mga kapiksi. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And, so latag natin yung spread nyo. Scorpio, kayo ay represent ng King of Cups at yung ating love energy, mga kapiksi. So latag natin yung spread nyo, guys. So dito, meron presence ng another water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another water sign, mga kapiksi. So this is both negative and positive, guys, no? For some of you, nakita natin yung mga problems, no? Na meron sa relationship nyo, mga kapiksi. So sabi ko nga sa inyo, guys, ito ay yung relationship parang sugal, mga kapiksi. And for some of you, may mga negative na circumstances na paulit-ulit na nangyayari, na feeling nyo na-trap kayo, guys. And maraming, parang ano to, guys, parang naipon, no? Mga naipon na mga problema, unresolved issues, mga kapiksi. And although yung iba sa inyo parang gusto nang bumitaw pero hindi pa rin makabitaw, mga kapiksi. Ibig sabihin yung iba sa inyo parang mabigat yung pinagdadaanan nyo, but at the same time hindi nyo rin mabitawan kasi mahal nyo pa rin yung person nyo, guys. Okay, so with this energy, nakikita natin na parang hanggang kaya nyo pang tiisin. Yung iba sa inyo talagang magtitiis pa, mga kapiksi. Okay, pero yun nga lang, parang parang nawawala naman yung pagmamahal nyo sa sarili nyo, or parang lalo kayong nasasaktan, guys. Okay, yung iba sa inyo, guys, pwedeng nasa no contact stage din kayo nitong person mo, and parang nakikibalita lang kayo, palagi kayo nag-aabang ng text, nag-aabang ng message, or nag-aabang ng balita dun sa person nyo, mga kapiksi. So nasa stage kayo na parang nag-aantay kayo, guys. Okay, so yan yung nakikita natin na energy, at least dito sa spread na to, mga kapiksi. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So what else, guys? Pwedeng LDR din kayo nitong person mo, long distance, mga kapiksi. And yeah,
So, itong person nyo guys, no, for some of you, although hindi naman lahat, yeah, for some of you mga kapiksi, parang hindi siya masyadong committed, no? Kumbaga parang ikaw nagsasuffer tapos yung person mo nag-e-enjoy. And parang the more na nagagalit ka sa kanya or the more na pinipilit mo, lalo siyang lumalayo sa inyo mga kapiksi. Okay? Parang ayaw nitong person mo na natatali siya, ayaw ng person mo na nahawakan siya sa leeg guys. Okay? So that's why parang hindi siya makapag-commit sa inyo mga kapiksi. Kaya medyo mas lalo kayo nahihirapan dito sa person mo. Parang ayaw niyang magpahuli, ayaw niyang magpahawak sa leeg guys. Okay? So, pwede siya sa mga LDR, pwede siya sa mga no contact stage mga kapiksi. Pwede rin na in a relationship kayo pero parang hindi parang feeling mo walang pakalam sa itong person mo. Hindi siya parang unbothered. Unbothered guys, okay? Alright, so yeah, comment down below guys if feeling nyo itong nakikita natin na grief na to mga kapiksi, this is your energy, no? At least yung iba sa inyo na parang kayo umiiyak tapos siya unbothered. Itong happy na to energy, sana ba yun? Ito, so kayo grieving kayo mga kapiksi. Ibig sabihin maraming kayo yung naghihirap, nagsasuffer, pero siya unbothered, siya walang pa kayo mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Buno tayo ng isang card pa dito guys para sa inyong additional na mensahe mga kapiksi. So ito naman, true love guys, this is the romance of a lifetime. True and lasting love is here for you mga kapiksi. This is why yung iba sa inyo, sabi ko nga mga kapiksi, no, parang for some of you, kahit na nahihirapan kayo mga kapiksi, parang hindi kayo makabitaw dun sa person nyo, probably para sa inyo parang siya na yung the one for you, and kahit ano pang mangyari sa inyo, parang hindi mo magagawang lubayan or iwanan itong person mo. Kahit nasasaktan kayo, gagawin mo ang lahat para ipaglaban yung relationship nyo mga kapiksi. Alright? Okay, so yeah, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan mga kapiksi. If love story nyo ba yan? For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. See you next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.